So hi, kamusta kayong lahat? Again, it's me, your Kuya Strong. So gawa lang tayo ng video, very quick lang. Kasi puno na yung storage ng phone natin. And syempre, kaya ako napag-isipan na gawan to ng video dahil maganda yung tanong sa atin ng ating kuya. Sabi niya, Kuya Strong, ano po ba magandang pang everyday carry na pistol? It's either, sabi niya, alin mas maganda, 45 or 9mm? So bro, this is my personal opinion lang, kuya. Ako kasi matagal nang nagki-carry ng firearms, which is ang atin lang lagi dinadala ay 9mm and 380. So mas sanay tayo sa 9mm and 380. So depende kasi yun depende kasi yun bro sa gusto mo. Like ang iba kasi gusto nila 45 kasi nga daw powerful. Oo, yeah, correct. Sa power maganda ang 45 kasi sa pistol siya yung pinaka powerful talaga when it comes to pwede sa everyday carry. Kaso nagkatalo lang sila sa capacity ng magazine na dinadala mo or yung nakasalpak doon. Kasi minsan karamihan ng 45 ay 8 rounder lang, lalo na mga 1911, 8 rounder lang yon. So pag naka-extended kang magazine or nakalungmag ka, hanggang ano lang yon, hanggang 10 to 15 rounds lang ang 45. So ako kasi bro, tinitingnan ko doon yung capacity, yung dami ng isang magazine na nakaload sa pistol ko, para at least malimit na rin yung pagdala ng magazine sa bag or sa pocket, hindi na masyado mabigat. So I carry Glock 19. So yung one load niya sa isang magazine, lalo na yung naka-extended, ay 19 rounds. So plus 1, so 20 rounds na agad siya. So for me, enough na yun. Pwedeng magdala lang ako ng isa pang extra na 17 round. So doon ka bro magbabase sa capacity ng load ng pistol mo. Kung yun nga, kung sanay ka kung gusto mo powerful, pwede ka mag 45. Kaso mas dadami yung magazine na dadalhin mo kasi nga very short lang, very tawag doon, yung laman lang ng yung capacity niya sobrang iksi lang, hanggang 8 rounds lang. So mas dadami magazine mo, mas bibigat naman sa bag na paglalagyan mo ng pistol. Okay? So example, so I carry Glock 19X. So syempre, sabi ko nga, bago natin hawakan yung pistol, bago natin kalikutin, make sure na wala siyang magazine and naka-chamber. Check natin yung barrel kung may laman. Okay? So yan. So I carry 19X, Glock 19X. So papakita ko sa iyo yung magazine niya. So this is my magazine. Yan. So 19 rounds. So madami na. And 17 rounds. Okay? Pag itanong, baka magtanong ka ulit, Kuya Strong, hindi ba masisira yan kasi punong-puno? Hindi naman. Actually, matagal na tayo nagkikerry ng Glock. Nasagad lagi yung load niya sa magazine. So ito, katulad dito, 19 rounds to, halos sagad siya. Ito naman 17 rounds, halos sagad na siya. So yun, good sa akin lagi ang mas the more na capacity na dala kaysa dun sa maiksi sa kakaunti. Okay, so yun lang bro. Pili ka lang doon kung alin ang mas gusto mo. Kung mas gusto mong 45 kasi powerful siya, yun nga lang, when it comes to capacity, kailangan mo magdala ng madaming extrang magazine kasi ano lang yun, maiksi lang, kakaunti lang ang laman. Unlike sa mga 9mm, capacity wise talagang good siya for me hindi ko lang alam sa iba. Kasi mas marami talagang load. So katagaya nito, 19 tapos may 17 ka pa. So enough na to para sa akin. Hindi na siya mabigat sa bag, hindi siya mabigat sa bulsa. And syempre bro, before you carry your firearms, you make sure, syempre kailangan mo sumunod. Syempre hindi tayo basta-basta nagki-carry. Sabi ko nga, lahat ng ginagawa nating content na pistol ay license yan. So bago ka mag-decide na magdala ng firearms, you make sure na naka-license lahat ng firearms mo, from LTAP to firearms license and PTC. So dapat hindi siya expired. Sa tatlong yan dapat walang nag-expired. Okay? So dapat yan ay bago lahat. Kumbaga, hindi dapat yan paso. Kasi once na ma-expired lang dyan na isa, hindi mo pwedeng dalhin ang pistol mo or yung firearms mo. And pangalawa, na-advise natin sa karamihan, ang sasakyan natin ay hindi siya consider as bahay. Kasi sabi nila, Kuya Strong, pwede ko ba dalhin ang baril ko kahit sa loob lang ng sasakyan pag walang PTC? No, wag nyo nang gawin yan kasi talagang bawal magdala ng firearms pag wala kang PTC. Kahit nasa loob siya ng sasakyan, bawal po. Ang LTAP,
Ang cover niya lang, ang license to and possess ay hanggang bahay lang. So bawal mo siyang dalhin sa sasakyan, at sa kahit anong sasakyan, bawal mo siyang isakay. Okay? So make sure pag nag-carry tayo ng firearms, meron tayong PTC, and be responsible pag may dala tayong firearms. Lalo na pagdating sa mga traffic, huwag mainitin ng ulo, huwag kayo basta-basta papatol sa mga kung ano nakikita nyo sa traffic. Okay? So again, maraming salamat, at sana marami kayong natutunan, and next time gawa tayo ng video kasi marami nagtatanong ano nga regarding sa mga firearms. So yun lang, ingat, at sana may natutunan kayo. Thank you.